Mommy told no jam now. Some of my friends are not eating. Mommy, what's next for me? I know you are. Start eating, start eating. Look at you getting a lot of eggs. Chico? Start eating na. Wow. Very yummy. Forgot to buy apple for you guys. Let me, I'll wait for the vegetable. It's looking at my watch. I'll give him more. I'll give you more. I mean, I'm looking at here. There's nothing. Tina, start eating now. This is my friend. My friend Sherman. Guys, maayong buntag everyone. Maayong bungkag. Kung bungkag na po ng ako ang gamit. Guys, it's the time of the year when finally I am going to celebrate my birthday sa isang place na hindi ko in-expect na mapupuntahan ko. Sasama ako ni Madam Ten Gibbs kasi yung husband ni Madam Ten Gibbs at saka ako ay magkatulad ng birthday sa isang linggo, pa isang week. So, para same na yung isang celebration na lang. Sinama at sinali ako ni Madam Ten Gibbs sa kanyang booking to Palawan. Ay, naubos ang boses. Kalbi, you're not finished. Okay. So, hindi na ako masyadong papakita ng details sa inyo kung ano yung laman ng aking bag. Kasi binigyan na ako ng idea kung ano yung dapat namin ipack. Pero here's what I prepared. I have here beach-friendly clothing. Siyempre, dahil daw magbe-beach kami. Ayan, at nag-ukay haul ako guys. Lahat po yan ay from the ukay kasi wala akong mga beachwear talaga na madami. And we are staying in Palawan for 5 days. Grabe guys, 5 days. Para naman akong hindi uuwi pa ba ako nito guys? Baka pagdating ko nito, hindi na ako kilala ng mga anak ko ba? So, I have underpants. I have my beach shoes. Then ito, ibibigay ko sa mga kapatid ko. Plastic cover for the phone. I have swimwear. Then I have sleeping clothes. So far, ito lahat yung nadala ko. And I'm going to fit them in a 7 kg hand carry luggage. Of course, hindi ko makakalimutan ng aking tripod for our chismisan episode. Ayun. Hindi ko pa alam guys. Feeling ko mas mabigat pa dito yung dadalhin ko mamaya. Kaya kumakati na yung ulo ko. I'm the kind of person who does last minute packing. I'm not the one who prepares like a week or 3 days before. I do mine like few hours before the flight. Yes. I'm better that way. And I'm not so good in packing. I'm not tutupiin lahat. Just go as long as andyan kayo sa bag ko. Goods na yan. Alright, mag-impake lang ako guys. Bye. Go shower properly lang. Dili ka tong puma. Bye, Mayumi. Bye-bye. I got you something. Here.
Oh, what did I say? Again, we have to say what? Aha. Thank you. Thank you muna bago kunin. Practice ba? What is it? What is this? It's letters. Does she know? Letter tiles. Then you're going to put the tiles on the photo. Does she know how to? You have to teach him. For example, what's this? Apple. Apple. So you have to look for the letters of apple. A-P-P-L-E. Okay? That. See? 3 plus. And Chico is now 3. Yeah. You're gonna teach him. Yeah. But you play only on the table where you eat. After eating, when the table is clean, you can play, okay? What? So you don't lose the tiles. Remember the game for big people, the one with tiles like this? Right? This is the same, but for kids. Look. Spelling time, A to Z. Read. Spelling Of- a fun, easy way to learn the alphabet spelling. Very good. 4 40 years old and above. and above. Not for babies. Look. Not for babies. If you are 0-year-old, 1-year-old, 2-year-old, and you did not reach 3, you can have this. Because you can eat it and choke. So don't give it to Mayumi. What? Chika! Ah, chika! Ah, chika! Huh? Masaya yan? Masaya ka? Wow, nice hair. Nice hair. Your hair is so nice. Guwapa man, oy. Stage round si Tita Uji. Guwapa man, oy. Guwapa ka. Asa? Be, tingin ako ng donut mo, be. Wow, guwapa man, oy. Bye-bye po. See you po. Hapak. Hapak. Walang ngipon. Hapak. 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 Love you. Pinata po ng ilong kay ma-flat na ron. Sleep ka na, ha? My birthday getaway starts today. And we are finally out of Jensan. We are now in Davao. Dahil sa Davao kami sasakay papuntang Palawan. And bago ang lahat, gusto ng nanay ko magpa-picture sa magandang Christmas tree. So, wag tayong humindi, guys. Kasi mas mabuti na lang yan kaysa humingi siya sa akin ng pera. At least picture lang yung hinihingi niya. So, picturean muna natin. Guys, at nag-stop over kami dito sa MERS. Kasi normally kapag naglo-long drive kami magkakapatid, talagang this is a stop point for us when we are going out of Davao. Pero this time, dahil paalis kami ng Davao, dito na lang kami nag-stop over para magkape. At saka magpainit sa tiyan. Kasi yung flight namin mamaya pa, alas 9 ng gabi. Pero kasi guys, may mga anxiety sa oras sa biyahe. Itong mga kapatid ko, late sila sa lahat. Pero kapag nasa airport ang usapan, 7 hours ahead of time guys. Nasa airport na sila. Sorry. Guys, nakita ko tong inumin na to sa isang vlog. And I thought it was alcoholic. Hindi pala. So this one is Cali pineapple flavor. Sparkling pineapple soft drinks lang siya. So tikman natin. Pero nakita ko na to when I was younger. Pero I never thought na nag-exist pa siya ngayon sa Pilipinas.
Hindi ko nakita sa Jensen eh. Or baka hindi ko lang talaga napansin. Pero let's try it. So, madami kami sa trip na to guys, sa Palawan. Basically, this is a group trip pa yan ng atin. Gano'n naman ang damit mo sis. Wow. Isang ikot nga dyan. Ganda. Sparkling. Parang pang Pasko. We wish you a Merry Christmas. So, tawa kami ng tawa guys. Kasi sa sobrang budget namin sa travel na to, nag-warning na kaming lahat na walang hiraman ng pera. Walang manghihiram ng pera. Kanya-kanya kayo ng bili. KKB kanya-kanya ng bayad. So, bawal manghiram kasi kanya-kanya kami ng allowance. Mamaya kasi kapag kahiraman, yung kokonti nagiging malaki hanggang nahiipon. Nasya ka na, malaki na yung utang mo. So, ngayon, Tubig. Yan. Okay. Naman mo sila tubig na serve na ice ga. Okay. Anyway, madami kami sa group na to guys. Pupunta ng Palawan. Ilan tayo lahat sis? Ilan tayo lahat? Ano tayo? 12 kami lahat. Sa kapatid ko, kasama ko si Ma'am Sheena, si Ma'am Madam Ten Gives, si Madam Bibi, kasama ko din. Then, si Mama. Kasama namin si Mama. So, basically, 4 kami magkakapatid plus si Mama. Then, the rest ay staff ni Madam Ten Gives at saka si Boss Jerry. So, medyo madami kami. And of course, Team Sirok ng Toril, kasabayan din namin on this episode, guys. So, if you don't want to miss etong aming bagong mga salta sa Puerto Princesa, abangan nyo po yung aming mga episode na darating ngayong week na to. Of course, this is a week celebration. Siguraduhin nyo lang na may pambili pa ako ng bigas after this episode. Ayan. Si Madam Ten Gives. Ito yung famous MERS Bingka dito sa Digos, guys. Wow. Kasi laki na mukha ko na. Masarap ba talaga? Worth it ba talaga Grabe yan? ito, parang may lumay ito, guys. Palaging sold out. Again, dito sa MERS Davao. Hanapin nyo ang Bingka. Wow, si Mother. Bumili ng binignit kasi baka gutumin daw siya mamaya dahil alas 9 pa yung flight namin. Gano'ng katagal yung flight? Isang oras lang. 1 hour lang. Dahil alas 3 pa lang. Kaya nga, 1 hour lang yung biyahe namin pero 7 hours ahead kami nagbiyahe. Saan sa alamam to sa nga binignit sis? Finally, time check, 1 hour and a half before our flight. Grabe guys, ang layo ng binahe namin. 7 oras. Tapos yung plane ride namin 1 oras lang. Kasi hindi kami ng booking from Jensen. Davao tayo. So, Davao is nasa 3 hours away from Jensen. Bilangin mo pa yung traffic tsaka toilet break. So, malis na kami ng 7 hours ago. Tamang-tama lang yung dating namin dito sa airport. And, ayan na si Mama. Alright. So, kalmahan lang natin, no? Kasi normally kapag pagod ka sa biyahe, kapag gutom ka, medyo irritable. So, over the years na nagbabiyahe kami magkakapatid, we learned na kalmahan lang yung mga bagay-bagay. Otherwise, pag dinadaan natin sa init ng ulo, guys, nakasimangot na lang. Pero amazing naman yung aming travel. Very smooth. Pero ngayon talaga gutom na. So pagpasok mamaya sa airport, nag-check-in na kami online. Pagpasok namin sa airport, hahanap na lang kami ng makakain. Once again, we are at Davao International Airport, traveling to Puerto Princesa, Palawan for 1 hour. And we are flying via Cebu Pacific. So alright guys, so habang inaantay ko ang aming kaibigan, tayo muna ay mag-iikot dito sa Davao International Airport. Kasi alam ko ang iba sa inyo hindi nyo pa naabot itong aming airport dito. In fairness, nakaka-proud dahil
airport. Masaya kami, mga taga Jensan, na merong another airport na malapit sa amin. Well, not very malapit, 3 hours away, pero at least meron kaming option. Iba pa din, guys. Wala na nga tayong option sa pag-ibig, pati ba naman sa pagbiyahe natin, wala pa rin tayong option. So at least dito, meron tayong option. I don't normally use Davao kasi I prefer flying from Jensan dahil nga masyado ng hassle for me, lalo na pagkasama ko yung mga bata na magbiyahe from Jensan to Davao. But since minsan wala tayong choice, minsan merong mga promotion, tayo pa ba yung choosy, wala tayong magagawa. So, dito tayo magsimula, guys. Ito ay nasa ground floor. Dito lang tayo sa loob, ha. So, andito tayo ngayon sa ground floor. And the ground floor area is more on the departure area tayo ngayon, eh. Kasi depart kami. So, bibigyan ko lang kayo ng itsura ng departure nila. So, dito yung mga check-in. Ayan, sa likod ko. So, we have here Cebu Pacific on this side. And then we have AirAsia on the other side. Meron kaming travel tax area dito. Blue Zone Customs Office, we're not supposed to go there. Dito tayo, guys. This is what I really like about Davao. Kasi nga, very efficient na siya, regardless kung gaano kaliit yung airport. As you can see, we have here the self-check-in, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6 desk for everyone. So, dito pwedeng mag-check-in, mag-print ng boarding pass, ng luggage tag ng mga tao. So, very, very efficient and very effective. Then, hindi naman, siguro ngayon lang, pero hindi masyadong madami yung mga pumipila tonight. And yung mga kapatid ko, iniwan na nila ako, guys. Okay lang, kasi I've never done a tour dito sa departure area ng Davao International Airport. So, gagawin natin ngayon. So, dito sa likod ko, as you can see, a lot of the passengers are waiting for their flight. Meron naman mga seats, very comfortable. It's air-conditioned, so hindi nababasa yung kilikili ng mga nag-aantay. Very good tayo dyan. Mababait yung mga taga Davao, mababait yung kanilang mga airport staff. Hindi katulad ng ibang airport dyan. Very bitter. So, punta tayo dito, guys. They also have here enough number of luggage trolley. Kasi merong iba na mga airport kulang sa luggage trolley. Kami sa Jensan, minsan kinukulang kami, guys. Let's walk ngayon. Dito muna tayo sa ground floor. Restrooms. Bisitahin natin yung restroom later. But eto, tingnan natin to. They have here a very nice display where people can actually take photos. Ayan. I'm not really sure kung ano yung message nito. Eagle yung nakalagay, pero I was thinking Davao is durian. So, maybe there is a festival or merong event na eagle yung kanilang focus. So, lakad lang tayo ng konti dito pa sa harapan natin. Meron ditong AirAsia check-in counter. Ayan. Then we have Philippine Airlines sa dulo. Then there's more chairs for passengers. So comfortable talaga siya, guys. Ayan. Pero in fairness for it to be called an international airport, sometimes iniisip ng iba maliit. Pero promise ko sa inyo, effective at efficient naman dito. Gusto kong i-check yung kanilang restroom. So, ikot lang tayo ng konti and then balik tayo dun sa may restroom area. So, from here, sa pinakadulo ng left side ng departure area, this is how it looks like. It looks like. Grabe, hindi ko mabanggit. Tama ba yung grammar ko? Mamaya awayin na naman tayo. Sinabi, teacher ka? 10 taon kang teacher sa Thailand, tapos hindi ka marunong mag-English. Ma'am, teacher lang po ako, ma'am. Di po ako perfect. Grabe, pwede pa rin po ako magkamali. Huwag kayong mag-alala. So, punta tayo sa kanilang restroom, guys. Ako'y maiihi. Ako'y mag-iihi. At habang ako'y naiihi, bibigyan ko kayo ng tour. Dito tayo. Ayan. Oh, meron silang basurahan dito. Biodegradable. Dry food waste. At saka para sa mga hindi nabubulok. Yung expo para sa nabubulok yan. Ang bitter. Okay. Joke lang yun, guys, ha? Baka mamaya. Joke pag nakikinig kayo. Pero pag hindi kayo nakikinig, seryoso ako dyan. Dito tayo sa restroom for ladies. Wait lang, check ko. Okay guys, hello. So, out of order po ang dalawang gripo. Tapos yung toilet out of order, dalawa din. Pero okay lang kasi meron namang gumagana. Huwag nating i-bash guys kasi baka mamaya hindi na ako tanggapin dito sa Davao Airport guys.
Let's go. So, pwede na akong umakyat kasi binigyan ko na kayo ng sneak peek ng Davao International Airport. Once again, kung gusto niyo kung ang tanong niyo is toilet, may toilet dito. Kung gusto niyo access sa pagkain, may access sa pagkain dito. If you also want to charge, meron din silang charging station. Ayan. Oh, 'di ba? Ang galing. Apaka-advanced naman. So, akyat na tayo. And I'll give you guys a little bit ng tour naman dun sa departure gate nila or sa second floor. Basta pwede lang yung hindi tayo papagalitan. So dahil gutom ako guys, maghahanap ako ng makakain dito kasi mahirap ako magpahinga, hindi ako nakakatulog kapag gutom ako. So dadaan ako dito sa kanilang mga restaurant. Bibili lang ako ng kanin at saka ulam and then ko nakakainin sa departure gate. Para sigurado lang hindi ako mamamatay. Mamamatay agad. Yeah, check natin dito kung meron tayong pork pala lahat guys. So skip tayo. Punta tayo sa kabilang Pasalubong Haven, no pork. No pork daw sila. Nagluluto kaya sa food dito. I announce together with my team please facilitate your recording procedure. Please remain Pa pala. Hanap tayo ng ibang option natin. Kasi mamaya, anong oras na kami makarating doon? Check natin dito. Ano ba yun? Coffee? Dito naman sa kabila, mga pasalubong center na to. So I think I have to buy from here guys. Dito, tingnan natin dun sa kabila. Baka meron sila. So ako yung klase ng traveler na hindi ako maarte. I mean, I'm not saying that to, you know, dahil dinidescribe ko yung sarili ko. Pero alam ko yung sarili ko eh. Alam ko yung, yung kind or type of traveler na ugali ko. So, hanap lang tayo dito, coffee and meals. Ayun, may coffee and meals daw sila. Check natin. So, ang pinaka-importante lang sa akin, number 1, safe yung pagkain. Hindi sasakit yung tiyan mo. Okay? Yun yung mahalaga. Number 2, pasok sa budget. Kasi baka mamaya, masakit sa bulsa. Mahirap na. Hindi ka naman isang araw lang na magbabakasyon. So, check natin dito. Ay, may meals kayo? Meal. Wala na? Okay. Wala na pala sila guys. So, balik tayo ulit. So, okay. Type of traveler. 5-star hotel or 3-star hotel? Depende. Pwede na ako sa 3-star basta malinis. 4-star minsan kung pasok sa budget. Goods. Sa pagkain, restaurant or karinderya? Karinderya. Local food or international food? Local food. Ano pa ba? Tsinelas o sapatos? Pareho? Ano pa ba? Light traveler or dala pati yung refrigerator. Light traveler. Kasi over the years, I've learned na nag-overpacking lang pala ako minsan. Wala na talagang pagkain dito guys. Mamamatay na po ako. Wait lang. Kasi alas 8 yung aming lipad. Bakit hindi pa ako nakabili ng pagkain? Wait tayo dito na. Yan. Yung una mong kinuha. Dalawa ang 200. Okay. Bali isang ganyan. Tsaka isang... Ito sa gilid. Tsaka itong sa gilid. Yes. No. Yes. So, bibili na lang ako ng adobo to go with hot rice, warm rice, and then dadalhin ko sa departure gate. Ayan na guys. Para lang ako nag-travel mag-isa. Kasi, nagkanya-kanya kami ng upuan. So, andito na side, kapatid ko, tsaka mga staff ni Madam Ten Gives. Si Mama nandyan din, nagsiselfone. Doon sa kabilang gilid na yon si Madam Ten Gives, si Madam Sheena, at ibang kaibigan namin. Ayan, si Boss Jerry, single na single and ready to mingle. Ayan, ako nandito, nagbubuhay, buhay dalaga. Nagbubuhay dalaga kahit konti. Grabe naman kayo. Makaupo lang mag-isa eh. Anyway, I believe on time naman yung flight namin.
papuntang Puerto Princesa. Excited ako guys. Mababa lang, ano lang naman maiksi lang naman yung travel. Busog na ako, good news. Ang sarap sa pakiramdam na may laman yung sikmura ko. And yeah, I'm ready. I'm ready for you, Puerto Princesa. At nag-post nga pala ako guys about us visiting this beautiful place of the Philippines. And meron na tayong mga warm welcome na na-receive galing sa mga kaibigan natin na taga dyan. Maraming salamat. Hope to see you guys bukas kapag nag-tour kami sa syudad. And if magkita-kita man tayo, pa-picture naman ako sa inyo. Ayun. Para naman may remembrance. Alright. I'll see you guys. I'll keep you posted about the flight, our arrival, first tapak natin sa Puerto Princesa Airport, and of course sa aming accommodation sa area, once again, ng PPS. Yan natin. Actually, wala akong idea guys sa aming tutuluyan. Ang akin lang is nangutang lang ako. Nangutang lang ako na mabayaran nila yun. The rest, bahala na sila nag-arrange. So, sila na yung nag-arrange and everything. Sila na nag-organize. Excited ako. I don't want to check. I want to be surprised. Kasi I feel really good being, tawag na to, spontaneous from time to time. So, boarding time. Ito yata yung shortest flight na nakuha ko sa buong buhay ko, guys. 1 hour, sana all, magwa 1 hour flight. Ang pinakamahaba is when I flew to Philippines to Uganda. Yun yung pinakamatagal. Jensan to Uganda. Halos, feeling ko guys, nakatira na po ako sa Himpapawid. So anyway, ngayon may dala akong drone, as you can see. Sa sariling sikap ako guys. Kasi ngayon wala akong dalang magpapalipad ng drone. Wala si parts, kaya ako na po ang magpapalipad. And tinanong nila ako anong laman ng case. So, akala ko bawal. Hindi naman. You can actually take your drone with you sa flight dito sa Pilipinas. Pilipinas talaga. Even abroad. Pero sa abroad, double check nyo. Kasi may mga bansa na hindi tumatanggap ng drone pagdating sa arrival. So, double check that. Pero sa Philippines, pwede lang. Acceptable lang yung drone. Alas 10 ng gabi. Ano yung nanay ko guys. It's 10 p.m. Officially here in New York City. New York. Andito na tayo guys. Welcome. We welcome ourselves. Puerto Princesa Airport. Really guys, we have reached Puerto Princesa. Uy, in fairness ang liit ng airport pero malinis. Naano ko yung airport ng Batam, Indonesia. Ganito siya pero mas malinis ito. Talaga. Ang ganda no ng airport nila, spotless. Oh, tapos walang mga Walang lapit amoy. sa iyo. Walang yosi, walang ano. Yung galing Puerto Princesa Airport. Good job. Ang linis ng airport nila. Bakit ganito? Dahil ba alas 10 kami umuwi? Umuwi agad Puerto Princesa. So nag-organize na kami dito ng aming tour. Meron na kami in-avail na tour package from day 1 to day 5. And I believe comfort will start tonight. Bigat naman ang aking bag guys. Hindi ko alam. Mabigat pala yung 5 bathing suit. 5 bathing suit. Okay. So nakita na namin yung aming driver. Kaya let's go. Alright, pera o bayong. Pumili ka ng bayong. Sa dami nating bagahe. Grabe OC si kuya parang naglaro ng domino. Ang galing ni kuya mag-arrange ng bag. Sa dili kuya ang daghang salamat. Bongki food. Oh, lahi dili Muslim language. Isang daghang salamat kuya. Bongki food. Ay, ang daghang salamat sa Puerto. Guys, welcome to Puerta, where everything seems weird. Okay, for the first night here in Puerto Princesa, we are staying at Marian Hotel with double N.
3 to 5 minutes away from the airport. Very convenient because we don't want to have a very long travel after the rain, after the airport travel natin. Drone po yan siya. Thank you po. So, yeah. Alas 10 na ng gabi at pagod na yung lahat. Actually, hindi kami napagod sa flight. Napagod kami sa biyahe namin. Papunta sa Davao. And, ayun na nga. Andito ng hotel namin. This is Marian. Okay, not bad. Let's check the bedrooms. Tara. Okay, check attendance. Kompleto naman kami lahat. Walang nagtanga-tanga ngayon, guys. So, pupunta na kami sa aming kwarto. Bali, 3 kwarto lahat. And since we are 12 people in all, tag-apat kami sa isang kwarto. So, pupunta na tayo sa ating designated rooms. Parang, boarding house. O, ipag-ano na niya. Patulong lang tayo kay mabigat. Mabili mo naman. Uy, iniwan mo yung power bank mo na 3 kilo. Mabe. Bili mo na po ka. Okay. So, maliit lang naman siya na hotel, guys. Wala naman siya elevator. Pero tumutulong naman yung staff nila. So, that's good. Grabe yung energy ng grupo na to. Alright. We have reached sa ating room for tonight. Naka-on ang aircon. Okay. So, good for 4 people. 2 beds, queen beds. And salamin. Very basic. Enough space for us to move around. Merong aircon. Merong tubig. Sa mama, uhaw na ako, guys. Okay. Time check natin. It's 10:57 p.m. Ayan, guys. Yeah, magpapahinga lang kami. Nasaan na ba yung ano natin, Glenn? Yung ating inaaral para sa board exam ng Palawan. Ay, naka-dear. Sige, hiramin natin muna yon kasi i-share natin sa ating mga viewers ang ating lakad bukas. Ayan na si Dear. Dear, pahiram nga ako ng board exam natin. Yo! Ew! Ew! Sorry, nag-inom ka ng gamot? So, for tomorrow, ang aming itinerary ay dito lang sa Puerto Princesa City Tour, which is around alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Kami ay pupunta sa kanilang Immaculate Conception Cathedral. So, simbahan yung una nating pupuntahan. Then, magvi-visit din kami sa Plaza Cuartel. Then, Puerto Princesa Baywalk. From the word Baywalk, ibig sabihin, maglalakad tayo doon. Crocodile Farm. Baka nandito yung crocodile na barbecue, guys. Yung kanilang sinasabi na local food nila. So, depende sa presyo, baka matikman natin. Next is ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, Mitras Ranch, Bakers Hill, and lastly is the Pasalubong Center ng PPS. Alright. So, lahat ng places na to, guys, I've never read about them. I would like to know about these places on the spot. So, titingnan natin bukas kung ano yung matututunan natin. But it has been a great night, great day. Amazing travel, of course. Short travel. Pero na-amaze talaga ako, guys. Before I will end this episode, I would like to share with you how much I'm amazed with the PPS airport. Sobrang linis. Walang amoy. Spotless.
So I believe they are very strict here when it comes to loitering and the trash and the smoke. Kasi loitering yung pagkakalat. Wag na lang natin spell kasi naubos na yung laman ng utak ko, guys, for the 7 hours na road land travel namin papuntang Davao. Yun lang. I love the airport. So far, so good. For the hotel, Marian Hotel is very basic. Wait lang. Marian Hotel, guys, is basic. Luma na siya na hotel. The aircon is working quite well. Pero mapapansin mo talaga na it's an old establishment. If you would like to book in this hotel, make sure that you check it out first para naman ma-manage yung expectations ninyo. The bed is, amuyin natin. Okay. It's not smelling fresh. Pero malinis siya. Pero meron kasing malinis na smelling fresh. Smelling sabon at downy. Pero this one, hindi ganun yung amoy niya. Pero malinis naman siya. So, if you are very particular sa bed, then that's my review. Kasi may nakikita ako mga recent comments ng mga viewers para sa mga vloggers at content creators na nagva-vlog ng places, nagva-vlog ng restaurant, nagva-vlog ng mga services, and some of them, I'm not saying all, but some of them are not really telling the truth about their experience. I believe, guys, partly siguro dahil some of the content creators are paid and sponsored, so it's hard for them to speak the truth. That's my opinion. Hindi ko lang alam. Kasi for me, normally, yun yung isang reason bakit hindi ako nagpo-promote, hindi ako nagpapabayi, hindi ako naniningil o hindi ako nag-expect na bayaran ako ng isang establishment kapag they invite me over to vlog their place. Maybe if it's like a small gesture, it's okay. Pero kapag services kasi, napakahirap mag-review. Lalo na kapag bayad ka. Sobrang hirap, guys. I know it's a difficult, we cannot really judge the content creators kung ano yung kanilang ano yung kanilang standing when it comes to that. But, sometimes what's good for me is not good for you. What's not good for me is good for you. So, it really varies. It depends on the person. So, that's another thing we have to consider, right? But anyway, for me, that's what I'm going to tell you guys. That's my experience right now. Everything is smooth though. The welcome is okay. They have someone, a staff, who helped us with the bags. That's amazing. Pero, yeah. For me, since malapit siya sa airport, that's a very big plus. I believe it's quite hard, maybe expensive, to look for an accommodation that is very accessible sa city ng PPS and not far from the airport. I'm not sure. I'm gonna find out more tomorrow. Pero so far, guys, yun yung experience ko. And once again, I will end that episode here tonight as we are going to get some rest to get ready para bukas. Sana ay magkita-kita tayo dito sa Palawan. And maraming salamat sa lahat na nagsend ng kanilang comments, messages, welcoming us and my family and friends dito sa inyong lugar. We are so excited to experience the whole place, you guys. And we'll see you on today. We'll see you on this week's episode. Much love, the Yigas. And my family and friends.